Sino kayo? Isabela, kami ang iyong tunay na magulang. Sa wakas, nahanap ka na namin. Oh, siyang ka pala, Isa, anak. Isabela, buntis ka na. Ng isang buwan, isang buwan. Buntis ka na. Maaari ka naming palabasin ng maaga mula sa kulungan. Ngunit, kailangan mong pumayag sa isang kahilingan namin. Anong kahilingan? Bella, ngayon, nalugi ang negosyo ng pamilya. Kailangan namin ng tulong mula sa pamilya Valdez ng lungsod ng kapital. Ang pamilya Reyes at ang pamilya Valdez ay may nakatakdang arranged marriage. Ikaw, ang pinakaangkop na maging parte ng arranged marriage na ito. Kaya gusto ninyo akong bumalik para gawin akong isang kasangkapan para sa arranged marriage. Bella, buntis ka pa ngayon, di ba? Hindi magandang magpahinga para sa sanggol sa loob ng kulungan. Dapat mong isipin ito ng mabuti. Para sa anak mo. Papayag ka ba o hindi? Sa mungkahi namin? Hindi na kailangang mag-isip. Pumapayag ako. Kung walang problema, pirmahan na natin ang prenuptial agreement. Buntis ako. Sir Rafael, okay lang ba talaga sa'yo? Hindi. Dahil mayroon akong kasintahan. Buti na lang. Miss Isabela, hindi mo rin makalimutan ang ex mo. Pinili niya ako dahil hindi ako magmamahal sa kanya. Mabuti. Kung walang problema, bukas ay maaari na tayong kumuha ng marriage certificate. Ako pala ay nagpakasal sa isang estrangherong lalaki. Dahil sa trabaho, kailangan kong pumunta sa ibang bansa sa loob ng 6 na taon, walang tiyak na pagbabalik. Narito ang 10 milyong piso. Gamitin mo muna ito, kung hindi sapat, humingi ka sa pamilya Valdez. Hindi ko kailangan. Itong si Wendy ay kasalukuyang napakatanyag na translator. Mas magaling pa siya kay Director Valdez. Noong araw, ang pinakabatang nagwagi ng Golden Translation Award, si Miss Wendy ay nagretiro na. Hindi alam ang dahilan. Miss Isabela, ang congenital leukemia ni Tala ay lumalala na. Kailangan nang gawin agad ang matching surgery. At dahil sa blood type ni Tala na bihira, mas mainam na hanapin ang kanyang tunay na ama para sa matching. Mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Ang tunay na ama ng bata? Hindi ko talaga alam kung sino ang tunay na ama ng bata, di ba? Teacher Santos. Oy, mama ni Tala, pumunta ka nga sa school. Nakipag-away si Tala at nasugatan siya. Pupunta ako agad diyan. Kakasal lang. Tapos umalis agad papuntang abroad. 6 na taon siyang wala. Pagbalik ng loko na iyon, aayusin ko siya. Makikita mo. Huwag po kayong magalit, Don Valdez. Hemp. Lolo, nakabalik na ako. Loko? Akala mo ba hindi ka nababalik? Anong klaseng asawa ka ba? Umalis ka ng bansa, si Isabela at ang anak. Iniwan mo sa bahay na parang walang pakialam. Ano bang gusto mo? Magre-rebelde ka ba?
Lolo, may opisyal akong tungkulin sa ibang bansa. Rafael, sobra ka na talaga. Umalis ka ng bansa, iniwan mo lang sila sa bahay, nahihiya sila na manatili sa bahay ng mga Valdez. 6 na taon na. Hindi ko man lang makita ang apo sa tuhod kahit isang beses. Ngayon, dumalo ka sa aking kaarawan. Kailangan mong dalhin sila sa bahay ng mga Valdez. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Ay, alam ko na po, Lolo. Oy, Rafael, si Leo, nasa school, ay inaapi. Pumunta ka na dito at ayusin mo. Alam ko na, pupunta ako agad dyan. Oo. Oy, loko, saan ka pupunta? Teacher, alam nyo naman. Ang asawa ko ay direktor ng Department of Foreign Affairs. Kung may mangyari sa anak ko na hindi maganda, Tala, anong nangyari? Mama, sabi ni Leo. Si Tala ay batang walang ama. ikaw pala ang mama ng cutie na ito. Ay, di ba dapat 10 taon kang makukulong? Bakit ang bilis mong nakalabas? Sofia, ang pagkakulong noon ay isang aksidente lang. Pero iba yung usapan. Sinaktan ng anak mo ang anak ko. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya ngayon. Hindi ako hihingi ng tawad. Wala naman akong sinabing mali. At siya ang unang nanakit sa akin. Tama, bakit kami dapat humingi ng tawad? Mama ni Leo, ininsulto ni Leo ang kaklase. Talagang mali yun. Sino ka ba para? Turuan ako. Mama, masakit ang noo ko. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Teacher Santos. Si Tumigil ka. Sino ang nagsabing pwede na kayong umalis? Kung hindi ka hihingi ng tawad sa anak ko ngayon, hindi kayo makakaalis. Teacher Santos, pakiusap, dalhin mo si Tala sa ospital para magamot ang sugat. Dito na ako bahala. Anong gusto mong gawin? Isabela, sinasabi ko sa'yo, ang asawa ko ay ang head ng Department of Foreign Affairs. Nakontak ko na siya. Pagdating niya, maghanda kayo. Kahit mataas ang posisyon, hindi ibig sabihin ay pwedeng baligtarin ang katotohanan. Sofia, ngayon, kailangan mong dalhin ang anak mo at humingi ng tawad sa anak ko. Hello, ako ang tatay ni Leo. Siya pala. Asawa ko, dumating ka na sa wakas. Ang babaeng ito ay nagsalita ng bastos sa akin at kay Leo. Turuan mo sila ng leksyon. Pilitin mo siyang humingi ng tawad sa amin ni Leo. Kanina, sinabi ni Rafael na may girlfriend siya. Kaya pala ang girlfriend niya ay si Sofia? Paumanhin, Sir Rafael. Hindi ko alam na ito ay iyong anak. Nasaan ang anak mo? Nasaktan ba? Paano naman nakilala ni Rafael, si Isabela? Dinala ng teacher sa ospital para gamutin ang sugat. Leo, humingi ka ng tawad. Kahit na may kasalanan ka o wala, hindi dapat manakit ng kaklase. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad kay Tala. Okay lang. Rafael, Si Rafael. Pasensya na. Pasensya na sa abala. Hindi ko alam kung makakaapekto ba ito sa relasyon mo at ng girlfriend mo. Hindi. Alam niya. Kasal tayo sa kontrata. Dahil bumalik ka na, bakit hindi tayo pumunta ngayon para mag-divorce? Para maiwasan ang mga ganitong nakakahiyang sitwasyon sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, bumalik ka para sa aking kaarawan. Dapat mong isama ang mag-ina sa pamilya Valdez. Kung hindi, magpapakamatay ako sa harap mo. Oo, Lolo, kaarawan mo ngayon. Gusto kanyang makita, at si Tala. Tungkol sa diborsyo, pag-usapan natin pagkatapos ng handaan. Rafael, sa kaarawan ni Lolo, isama mo kami ni Leo para dumalo. Si Leo ay ang tunay na apo ni Lolo. Lumaki na siya, pero hindi pa niya nakikita si Lolo. Papa, gusto ko ring makita si Lolo. Si Isabela at ako ay hindi pa hiwalay. Kung isasama kita sa bahay, hindi tama. Pagkatapos naming mag-divorce, sasamahan kita para makita si Lolo.
Tara na. Pumili tayo ng damit para sa'yo. Para formal kang makilala ni Lolo. Tara, Oh, bakit hindi mo isinama ang anak mo? Gusto siyang makita ni Lolo. pasensya na. Ang kalusugan ng anak ko ay laging hindi maganda. Ngayon, nagpapagaling siya sa ospital. Hindi siya makakapunta. Tara na. Dahil kaarawan ni Lolo, bilang asawa sa contract marriage, dapat ba tayong umarte ng mas totoo? Tara na, Mrs. Valdez. Ay, sa wakas makikita ko na ang. Manugang na apo, ha ha ha. Huwag kang masyadong excited, General. Huwag mag-alala. Ayos lang. Ha ha ha. Magandang araw po, Lolo. Ay naku. Manugang na apo. Sa wakas nakabalik ka na. Halika, tingnan kita. Tumaba ka ba o pumayat? Ay, Rafael. Ilang taon kang nasa ibang bansa. Hindi ka man lang umuwi para bisitahin ako. Itong matanda. Mabuti at itong loko, sa wakas ay naiuwi ka na. Ha 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 ha. Pasensya na po sa pagkukulang ko. Mula ngayon, madalas ko nang isasama si Tala para bisitahin at samahan po kayo. Si, ha ha ha. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi ba ikaw ang nagsabi na dapat tayong umarte ng maayos? Ang galing ko naman umarte, di ba? Nakabalik na rin si Rafael sa bansa. Hayaan mo siyang ihanap ka ng magandang trabaho. Mula ngayon kayong dalawa ay sabay papasok at uuwi mula sa trabaho para mas mapalalim ang inyong relasyon. Kayong dalawa ay magsikap pa para mas maaga ninyo akong mabigyan ng isa pang apo sa tuhod. Ha ha ha. Isang hamak na may bahay lang karapat-dapat ba siyang ihanap ng trabaho ng kapatid ko? Ang kapatid ko ay walang ganyang karaming libreng oras. Ang pag-uwi ngayon ng kuya ko ay para makita ang translation goddess na si Wendy at hindi para mag-aksaya ng oras sa mga taong tulad mo. Rafael, alam kong hindi ako dapat pumunta. Pero niyaya ako ni Elena, at ayokong biguin siya. Kaya huwag kang magalit. Ay, Ate Sofia, bakit naman magagalit ang kuya ko? Ikaw naman ang tunay niyang kasintahan. At saka ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan na translator sa tabi niya na nanalo ng maraming award para sa kanya kahit na magbigay ang kuya ko ng trabaho sa iba, sa iyo niya ito ibibigay. Tungkol naman sa mga promdi na galing probinsya, huwag isipin na dahil kumabit sa kuya ko ay makakaangat na sa buhay. Imposible yan. Elena, si Isabela ay ate mo. Kaya maging magalang ka sa pagsasalita mo sa kanya. Hindi ko na uulitin. Ang ganitong tao na maging ate isang promdi ay hindi talaga karapat-dapat. Hindi man lang nakapag-abroad at hindi karapat-dapat sa handaan ni Lolo kumain kasama ang ganitong tao. Nasusuka ako. Tama na, Elena, Ako na ang mag-o-order mamaya Sa iyo. para ng mga paborito mong kainin. huwag mong pag-aksayahan ng oras ang mga bagay na ito. Manugang na apo, ikaw na ang mag-order. Kung ano ang gusto mo, orderin mo. Marunong mag-German ang isang promdi? Aleman Lolo, binigyan mo siya ng German menu. Naiintindihan ba niya iyon?
Si Isabela ay hindi man lang nakatuntong sa kolehiyo. Tiyak na hindi niya maiintindihan iyon. Kaya naman, Hayaan mo na akong ang mag-order para sa lahat. Hindi na kailangan. Palitan ng Filipinong menu. Opo. Prom day, nagpalit ng menu. Malinaw na Ngunit naiintindihan white nating lahat. sausages siya lang ang hindi nakakaintindi. Roasted pork knuckles. Beef rolls. At isa pang. Königsberger meatballs. Rafael, Lolo, Ayos ba may ito? gusto pa ba kayong idagdag? Mabuti, ha 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 ha. marunong ka pala ng German. Iyon lang. Ang dali lang ng German. Marunong ako ng kaunti. Sa tingin ko, Para kang bulag na pusa. Na nakasagasa sa patay na daga. Ilang pangalan ng ulam lang. Kahit sino, pwedeng mag-imbento. Kung totoong papagsalitain ka ng German, baka wala kang alam. Tumahimik ka. Huwag magsalita. Walang nagsasabing pipi ka. Ang German ni Isabella ay napaka-fluent. Kitang-kita na nag-aral siya ng mabuti. Rafael, sa susunod na linggo, may international conference ka, di ba? Sa tabi mo, kulang ka ng assistant translator. Sa tingin ko, hayaan mo na ang manugang na apo ang maging translator mo. Siya? Karapat dapat ba, Lolo? Huwag kayong magbiro. Kung gusto nyo, ako na lang ang pumunta. Ako ang assistant translator ni Rafael. Kasama ko siya, mas magiging sanay kami. Iyon ay ang minsan sa 4 na taong Global Translation Conference. Hinihintay ko ang pagkakataong ito, matagal na. Hindi dapat hayaan na makuha ng malanding ito na si Isabela. Tama nga, Lolo. Nalilito kayo. Siya ay isang ordinaryong may bahay. Walang alam. Karapat dapat bang dumalo sa napakahalagang conference? Baka sa huli ay mapahiya pa ang kapatid ko. Kung ayaw mong kumain, lumabas ka. Tama na. Tigilan nyo na ang pag-aaway. Desisyon ko na. Hayaan na ang manugang na apo ang pumunta. Isabela, tumigil ka. Isabela. Binabalaan kita. Huwag mong isiping, nakuha mo ang pabor ni Lolo. Para maging matatag ang posisyon mo, bilang may bahay ng pamilya Valdez. Sinasabi ko sa iyo, ako ang tunay na kasintahan ni Rafael. At kasama siya, may anak kaming lalaki. Masyado kang nag-iisip. Hindi ko sisirain ang relasyon ninyo ni Sir Rafael. Wala akong interes na maging third party. Talaga. Bakit ka pa sumama sa kanya, sa conference? Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang pagkakataong ito? Iyon ay desisyon ni Lolo. Kung may reklamo ka, sabihin mo kay Lolo. Walang hiyang masamang tao. Naglakas loob kang maghangad ng bagay ko. Hintayin mo lang. Oy, Carlos. Naalala mo ba ang ex-girlfriend mo? May gusto akong alok sa iyo. Sa wakas, ang nawawalang anak ay natagpuan na ang kanyang mama. Mama, ang nawawalang anak na yon, kailan kaya mahahanap ang papa? Tala, namiss mo ba ang papa mo? Oo, ang mga bata sa kindergarten ay lahat may papa. At si Tala lang ang wala. Binansagan pa ni Leo si Tala na batang walang ama, kaya mama, gusto ko ng papa. Siyempre may papa si Tala. Ang kwintas na jade na ito ay iniwan ng papa mo para sa'yo. Pumunta lang siya sa napakalayong lugar para magtrabaho. Kaya tandaan mo, hanggat tayo ay may dala nito, makikita natin si papa. Oo. May sasagutin lang si mama na tawag. Matulog ka muna, okay? Oh, Pagbalik ko, tulog ka na ba? syempre. Magpakabait ka? Hello, kuya? Sa wakas, sinagot mo na ang tawag ko, Wendy. Ano ba ang kailangan mo? Sabihin mo na lang. Kilala mo ako, mayroon nga akong napakahalagang bagay. Marahil alam mo na rin na simula nang bumalik si Rafael Valdez, ay patuloy siyang nagpapahanap kay Wendy. Maya't maya nagpapadala ng tao para tanungin ako, nakakainis na? Dahil sa inyong dalawa at sa inyong nakakahiyang contract marriage, kaya
Di mo mailantad na ikaw si Wendy. Kung hindi, isinuko na sana kita. Sige, kuya, pakiusap. Itago mo muna ako ng kaunti. Bilang bayad sa akin, tulungan mo akong dumalo sa susunod na linggong international conference. Hindi ito libre. Malaki ang bayad. Noong una, para kay Tala na may leukemia, umalis ka sa mundo ng pagsasalin at ibinigay mo ang lahat ng oras mo para alagaan siya. Sa mga taong ito, malamang mahirap para sa'yo. Ang follow-up ni Tala ay siguradong kailangan pa ng malaking medical bills, kaya iminumungkahi ko na pag-isipan mong mabuti ang pagkakataong ito dahil bihira ito. Dadalo ako. Salamat, kuya. See. Sa susunod na linggong kumperensya, maaari mong isama ang anak mo na dumalo, aayusin ko ang VIP room at magpapadala ng mag-aalaga sa kanya. Hindi ko inakala na si Rafael Valdez ay napakaingat at naisip pa niya ang ganito. Ang mabuting tao na si Rafael, sana siya na lang talaga ang papa ni Tala. Magandang araw. Saan po ang VIP room? Magandang araw, ma'am. Sa ganoong direksyon po. Salamat. Ang isang tulad mo, gusto ring pumasok sa VIP room? Ang iyong accreditation? Akala ko kung sino. Isang nakulong na babae pala. Bantayan mo ang bibig mo. Nandito pa ang bata. Alin sa sinabi ko ang mali? O hindi ka ba nakulong? O hindi ka babae? Kung hindi ka babae, paano ka nagkaanak ng cutie na ito? May importante akong gagawin. Wala akong oras para sa kalokohan mo. Tumigil ka. Ang sinabi mong importante? Hindi ba gusto mong dumalo sa meeting ngayon? Alam mo ba ang lugar na ito? Anong antas ba ito? Ikaw lang! Isang sirang babae! At may dala kang cutie? Gusto mo lang pumasok? Akala mo ba ito ay bahay-bahayan? Tumahimik ka. Tingnan mong mabuti. May ID ako. Inimbitahan ako. Sino ang nakakaalam kung ang ID mo ay peke? O kaya, umakyat ka naman sa kama ng aling lalaki para makuha iyon? Ibinigay ito ng asawa ko. Anong sinabi mo? May asawa ka pala? Hahaha, gusto kong malaman kung aling lalaki ang bulag para tanggapin ka na babaeng may anak. Pass. Tara, lahat, lumapit kayo at tingnan nyo. Ang babaeng ito ay nakulong dahil sa hit and run. Ngayon, may dala siyang ID ng isang matandang lalaki para makapasok sa meeting. Talagang nagpapababa ito ng antas ng meeting na ito. Hayaan ang ganitong babaeng walang hiya na pumasok? Nakakadiri talaga. Nakulong dahil sa hit and run. Hindi ba iyon mamamatay tao? Hindi ba siya pupunta para maghiganti sa lipunan? Palayasin siya. Pinapapasok pa ang ganitong tao? Sumama ka sa akin. Huwag kang magpahiya dito. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Masamang tao, bawal mong apihin ang mama ko. Lumayas ka. Baby. Okay ka lang? Sino ang pumayag na hawakan mo ang anak ko? Babae, pinalo mo ako? Magpaayos ng sasakyan para bumalik muna sa villa, sunduin si Isabela, pagkatapos, pumunta sa venue ng conference. Sina Ma'am Isabela at Miss Sofia ay nagtaksi na papunta sa venue. Sa pagkakataong ito, hayaan na lang. Simula ngayon, lahat ng galaw ng asawa ko ay dapat agad na i-report sa akin. Wala nang magaganap na siya ay mag-isa na magtataksi. Sige, Direktor. Oo, pero bakit parang sobra kang nag-aalala kay Ma'am Isabela? Mas higit pa kay Miss Sofia. Kung ako ang tatanungin, kumpara kay Miss Sofia, kayo ni Ma'am Isabela ang mas bagay. Sa mga nakaraang taon, ang pagtrato mo kay Sofia ay sapat na. Dinala mo siya sa ibang bansa para mag-aral at dinala mo siya sa mga conference. Pero ang kanyang kakayahan ay mas mababa pa sa mga intern sa Department of Foreign Affairs. Mas mabuti pa si Ma'am Isabela. Mabait at maganda. Kapag kayo ay magkasama, parang perpektong magkapareha. Miguel. Anim na taon na ang nakalipas, nalason ako. Si Sofia Reyes ang nagligtas sa akin. Iyon ang first time niya.
Ang reputasyon para sa isang babae ay napakahalaga. Kaya kahit mahal ko siya o hindi, kailangan ko siyang panagutan. Bukod pa riyan, ang pamana ng pamilya Valdez na kwintas na Jade ay ibinigay ko sa kanya. Ang may bahay ng pamilya Valdez ay maaari lamang maging ang may-ari ng kwintas na Jade. Hahanap ako ng oras para makipagdiborsyo kay Isabela. Kaya ang mga salitang ito ay hindi na dapat sabihin ulit. Direktor, malapit na ang oras. Kailangan na nating pumunta sa venue. Anong kulay ng damit ang suot ni Isabela? Puti. Kahit ang kulay ng kurbata ay pareho sa suot ni Ma'am Isabela at gusto mo pa siyang hiwalayan, sa tingin ko, hindi matutuloy ang diborsyo. Mama, okay ka lang? Mama, okay ka lang? Lakad. Masamang tao, wag mong saktan ang mama ko. Bitawan mo ang anak ko. Bitawan mo ang anak ko. Sobra naman ang lalaking to. Tapos sa isang bata pa, ganito siya kagaspang. Tingnan niyo ang noo ng babaeng iyon, dumudugo ng dumudugo. Nakakatakot. Kung magpapatuloy ang pagdugo, baka mamatay siya. Tulungan niyo ang mama ko. Tulungan niyo ang mama ko. Matutulungan niyo ba kami? Tulungan niyo kami. Tumahimik ka! Papa! Halika na! Mama! Halika na! Mama! Hanapin mo ang papa mo. Tulungan niyo ang mama ko, Papa! Papa, nasan ka? Tulungan niyo ang mama ko! Tulungan niyo ang mama ko! Ang kwintas na Jade na ito ay ang iniwan ng papa mo para sa'yo, Tala. Tandaan mo, hanggat tayo ay may dala nitong kwintas na Jade, mahahanap natin si papa. Papa, natagpuan ko na si Papa. Ikaw ang papa ko. Mayroon ka sa leeg mo na kaparehong kwintas na Jade tulad ng sa akin. Natagpuan ko na si Papa. Ikaw na nga ang papa ko. May kwintas ka sa leeg na tulad ng kwintas na Jade sa akin. Bata, nagkakamali ka. Ang aming direktor ay may anak na lalaki, si Leo. Hindi siya papa mo. Siya na nga ang papa ko. May kwintas ka sa leeg na tulad ng kwintas na Jade sa akin. Sabi ni Mama, yung may ganitong kwintas na Jade ay papa ko. Ito ang kwintas na Jade na iniwan sa akin ng papa ko. Direktor, ang kwintas na Jade na ito ay sa pamilya Valdez. Pamanang kwintas ito ng pamilya. Talagang magkatugma nga. Ito ang kwintas na Jade na pamana ng pamilya Valdez. Baby, sino ang mama mo? Nasaan siya ngayon? Inaapi si Mama ng masamang tao. Papasundan mo ako. Ganda. Ikaw talagang babae ko. Hindi ko pa man lang natitikman ang iyong sarap at napunta na sa ibang lalaki. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo inaakit ang ibang lalaki. Naririnig ko ang boses ni Mama sa loob. Tiyak na nasa loob si Mama. Baby, tumabi ka muna. Sino kayo? Sino nagpasok sa inyo? Hindi nakita ni Papa si Mama. Hanapin si Mama. Nasaan siya? Sino kayo? Hindi ko maintindihan. Halughugin niyo. Huwag kayong maghalughog. Lugar ko to. Tumigil na kayo. Walang maghahalughog. Papa, siguradong nasa loob si Mama. Ano? Subukan nyo. Tatawag ako ng tao para patayin kayo.
Rafael. Rafael. Rafael, magsisimula na ang meeting. Bakit nandito ka pa? Rafael, lahat ay nagtatanong, saan na po si Direktor Valdez? Kung wala ka, hindi magsisimula ang meeting. Direktor, ikaw ba talaga ang direktor ng Department of Foreign Affairs na si Rafael Valdez? Nasaan? Saan? Miguel, Narito po. dalhin mo siya pabalik. Sofia, tulungan mo ako! Ginawa ko ang lahat ng sinabi mo. Magkakilala kayo. Sino siya? Hindi ko siya kilala. Rafael, paano ko naman siya makikilala? Ang lalaking ito, sa unang tingin pa lang, ay halatang siraulo. Talagang nagdedeliryo. Dalhin na ninyo siya. Sofia, ikaw ay malandi. Ikaw ang nag-utos na patayin ang babaeng iyon. Ngayon bumabalik ka sa iyong salita. Nagbago ka ng isip. Ano ba talaga ang sinasabi mong kalokohan? Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo siya sa labas. 6 na taon na ang nakalipas. Binigyan kita ng kwintas na Jade. Naalala mo ba? Anong kwintas na Jade? Bakit mo nakalimutan? Naalala ko. Siyempre naalala ko. Ang kwintas na Jade, naalala ko iyon. Kung naalala mo nga, ipakita mo sa akin. Ako. Bakit kunin ang kwintas na Jade? Napakahirap ba? O wala talaga sa iyo ang kwintas? Nasa akin naman talaga. Ang kwintas na Jade. Hindi ko dinala. Nasa bahay lang. Rafael, ang kwintas na ito, ibinigay mo sa akin, di ba? Pinahahalagahan ko ito. Natatakot akong masira, kaya iniwan ko sa bahay. Hindi ko dinala ngayon. Talaga? Tingnan mo si Sofia. Malamang, wala talaga sa kanya ang kwintas. Nasaan yung bata kanina? Anong nangyari? Nandito lang siya kanina. Mama, nasaan ka? Nandito si Mama, Tala. Tala? Mama ni Tala. Natatakot si Tala. Huwag kang matakot, baby. Nandito si Mama. Mabuti na lang, may nakatagong pinto sa loob ng aparador na nakatulong sa akin na makatakas sa employee exit pagkatapos kong magising. Mama, masakit ba? Halikan mo si Mama, Tala, at hindi na masakit. Masakit pa ba? Mabuti na. Direktor Valdez, hindi natagpuan. Direktor, gusto niyo bang magpadala ng tao para hanapin? Kung sakaling ang batang ito ay talagang anak niyo, ang pagkatao ni Miss Sofia ay... Hindi na. Kapag ginawa na ang DNA test, malalaman natin kung nagsinungaling ba si Sofia sa akin. Direktor, magsisimula na ang pulong. Hintayin na lang natin, matapos, ang pulong. Saka tayo pumunta sa ospital. Hindi pwede. Mahalaga ito. Kailangan ko ngayon malaman ang resulta. Rafael, saan ka pupunta? Rafael. Nandito sana ako ngayon para kay Rafael bilang translation assistant niya, pero natapos na ang pulong at hindi ko man lang siya nakita. Mama, umuwi na tayo. Gutom na si Tala. Sige, umuwi na tayo. Tara. Ano ang gusto mong kainin? Lulutuin ko para sa'yo pag-uwi natin. Gusto ko ng adobo. Ginisang kamatis at itlog. Malagkit na bilog. Matakaw. Ano pa ang gusto mong kainin? Gusto ko pa. Mama! Tala, wag mo akong takutin. Tala! Kunin ang sample na ito at ipa-DNA test. Sa loob ng 3 oras, gusto kong makuha ang resulta. Si po. Sandali lang. Sir Rafael, may iba pa po ba kayong utos? Ang bagay na ito ay dapat na lihim na lihim. Huwag hayaan na malaman ito ng sinuman. Ang resulta ng ulat ng DNA test na ito, naiintindihan mo ba? Huwag po kayong mag-alala. Direktor, pinaghihinalaan po ba ninyo na si Sofia Reyes ay hindi talaga ang babae noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas?
Kanina, hiningi ko sa kanya ang kwintas na Jade. Nag-aalangan siya. Talagang may problema siya. Ang batang babae na ito ay may eksaktong parehong kwintas na Jade. At kahit totoo o hindi, sinasabi ng aking intuisyon na ang batang ito ay may koneksyon sa akin. Kaya kailangan lang nating maghintay sa resulta ng DNA test. Tala, huwag kang matakot. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Kailangang iligtas ang aking anak. Pamilya ng pasyente, huwag po kayong mag-alala. Mangyaring maghintay ng matiyaga. Gagawin namin ang lahat para mailigtas siya. Dr. Cruz, Kumusta na po ang anak ko? lubhang lumala ang kanyang kondisyon. Kailangan niya ng bagong bone marrow. Ang aming ospital ay ginagawa ang lahat para mahanap ito. Ihanda muna ang mga gastos para sa susunod na paggamot. Magkano po ba ang kailangan? Ang operasyon at ang mga gastos sa chemotherapy sa pinakamababang tantiya ay hindi bababa sa 10 milyong piso. ₱10 milyon! Ang dami naman. Kumusta na? Pinabati kita, Sir Rafael. Ang DNA ninyo at ng bata ay may 99% na pagkakatugma. Ito ay nagpapatunay na mag-ama kayo. Direktor, hindi ko inakala na ang batang ito ay talaga palang inyong tunay na anak. Sunduin na natin si Tala sa pamilya Valdez. Para hindi na maapi sina Ma'am Isabela at Tala ng iba. Siyempre, susunduin natin si Natala at Isabela pauwi. Pero dapat tahimik lang. Huwag hayaang malaman ng iba. Bakit? Kung ang batang ito ay anak ko, kung gayon, ang babae noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas ay tiyak na hindi si Sofia Reyes. Ngayon, si Sofia ay nagpadala na ng mga tao para umatake sa mag-ina. Kung malaman niya ang resulta nito, tiyak na magiging desperado siya. Sa oras na iyon, ang mag-ina ay malalagay sa panganib. Kaya hindi dapat malaman ng iba ang tungkol dito. Naiintindihan ko. Direktor, mag-uutos ako ng tao ngayon din para lihim na subaybayan si Sofia. Hello. Hello, Hia. Isabela, anong problema? May sakit si Tala. Gusto kong manghiram ng pera sa iyo. Pasensya na. Medyo gipit din ako sa pera ngayon. Wala akong extra na pera. Okay lang. Bye. Kuya Julio, Isabela, bakit ka tumawag? gusto kong manghiram ng pera sa iyo. Pasensya na, Isabela. Ikakasal na ako. Wala akong maipahiram. Magtanong ka sa iba. Rafael. Hello. Sir Rafael. Bakit ka nasa ospital? Tinawagan mo ako. May kailangan ka ba? Gusto kong manghiram ng pera sa iyo. Umutang. Nagkasakit ang anak ko. Leukemia. Kailangan ko ng malaking pera para sa operasyon. Ako, wala talaga akong maibigay.
Pero pangako, babayaran kita. Malala ba? Malala. Sabi ng doktor, kung hindi siya sasailalim sa bone marrow transplant, hindi na siya tatagal. 5 taong gulang pa lang siya. 5 taon? Ang bata pa. Huwag kang mag-alala. Magkano ang kailangan mo? Pwede kitang pautangin. 1 milyong piso. Alam kong malaki ang halagang ito. Pero sigurado akong babayaran kita sa lalong madaling panahon. Pwede akong gumawa ng promissory note. Huwag na. Ang perang ito ay hindi malaking bagay para sa akin. Mamayang gabi, sasabihan ko ang assistant ko na ipadala ang pera sa'yo. Gamitin mo muna, huwag kang magmadali sa pagbabayad. Salamat. Rafael. Saan ka pumunta? Bakit ang late mo umuwi? Matagal na kitang hinintay. Magpadala ka ng pera kay Isabela. 1 milyon. Dapat makredit na ito ngayong gabi. Opo, Direktor. Oy Rafael, kailan ka libre? Sabi ni Leo, miss ka niya. Rafael, anong nangyari sa'yo kamakailan? Bakit ang sanggit mo? Medyo busy ako kamakailan. Saka na pag may oras ako. Bakit naman si Rafael magbibigay sa babaeng iyon na si Isabela ng 1 milyong piso? 1 milyon. Wala akong ganyan. Ang ipapadala ni Rafael kay Isabela na 1 milyong piso ay kailangan mong harangin. Hinding-hindi dapat makuha ng babaeng iyon ang perang ito. Miss Isabela, kailangan ng bayaran ng hospital bill ni Tala. Kabuuang 200,000. Oo nga pala. Ang bayad sa operasyon kailangan ding bayaran agad para ma-schedule natin ang operasyon. Sige, naintindihan ko. Tawagan ko kaya siya ulit? Ay, wag na lang. Baka sobra lang akong nag-iisip. Magdidiborsyo na kami. Wala siyang obligasyon na tulungan ako. At ang laki ng perang ito. Mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Anong tinitingnan mo, loko? Lolo, ibalik mo nga sa akin. Rafael, tumayo ka ng tuwid. Mas mabuti yan. Ako ang lolo mo. Bakit hindi ko pwedeng tingnan? Masyadong misteryoso. Ikaw, loko. Ginagawa mo ito ng lingid kay Isabela? Palihim sa labas, nagkaanak ka ng babae. Sige, papatayin talaga kita. Lolo, pakinggan ninyo po ako. Balak ko sana. Pagkatapos mahanap ang bata, saka ko sasabihin sa inyo. Pero ngayon, nakita ninyo na. Sasabihin ko na sa inyo ng direkta. Sabihin mo na, Baka gusto ninyong maupo muna. Natatakot ako baka sobra kayong magalit. hindi kailangan. Sabihin mo na agad. Sige, sasabihin ko na ng diretsyo. Sa totoo lang, kami ni Isabela ay nasa isang contract marriage. Ang anak niya ay hindi ko anak. Anong sinabi mo? Oo, yung hawak ninyong DNA test report. Yun ang sa tunay kong anak na babae. Ano ang balak mo sa mag-inang Isabela? Anong gagawin mo? Balak ko munang hanapin ang tunay kong anak na babae at ang babae mula noong 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos, kay Isabela, makikipaghiwalay na ako. Paano mo balak? Hanapin ang anak mo? Ma'am, hindi ko pa alam. Rafael. Lagot ka sa akin. Lolo, huwag kang tumakbo. Dahan-dahan lang po, baka madapa kayo. Naku, dahan-dahan lang po. Loko, anong silbi mo sa akin? Sa ganito kalaking bagay, nagawa mo pang sabihin na hindi mo alam? Lolo, ako. Teka lang po. Nag-iisip pa ako ng paraan eh. Tandaan mo, kahit na mahanap mo pa ang tunay mong anak,
Hindi mo pwedeng pabayaan ang mag-inang si Isabela. Ang mag-inang iyon ay gustong-gusto ko. Lolo, alam ko na po. Pero ngayon, ang pinakamahalaga ay tulungan mo muna akong mahanap ang iyong tunay na apo sa tuhod. Bukod sa alam kong mayroon siyang kaparehong-kapareho kong kwintas na Jade. Wala na akong ibang alam. Kwintas na yad? Ibig mong sabihin, ang pamanang kwintas? Opo, Napakaloko mo talaga. Ang kwintas na yan ay may tracker. Baby, huwag kang matakot. Tiyak nagagawa si mama ng paraan para pagalingin ka. Matulog ka na. Bakit ko ba ito nakalimutan? Ang kwintas na ito ay iniwan ng lalaking iyon noon. Kailangan ko na itong ibenta. Para pambayad sa medical bills. Lolo, ang kwintas na ito, suot ko na mula pagkabata. Bakit hindi ko alam? Na may tracker pala sa loob nito. Hay nako. Iyon ay dahil hindi pa ito kailanman na-activate. Nilagyan iyan ng tracker noon para protektahan ka. Ngayon, gamit ang tracker, maaari nating mahanap ang isa pang kwintas na Jade. At gamit ang kwintas na iyon, mahahanap na natin ang iyong tunay na anak na babae. Pero, ang pag-activate ng programang ito ay medyo mabagal. Bukas pa ito tuluyang maa-activate. Bukas? Bukas ay mahanap na ang anak ko. Kagabi, siguradong si Rafael ay galit pa rin sa akin, kaya siya, ganito kalamag sa akin. Kapag nakain na niya ang ginawa kong, espesyal na almusal, tiyak na gaya ng dati, magiging mabuti siya sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ipinaghanda kita ng almusal. Huwag mo akong hawakan. Kape na lang para sa akin. Rafael, ito ang ginawa kong, espesyal na almusal para sa iyo. Tikman mo at tingnan kung masarap. Salamat. Rafael, kamakailan, bakit ganito ka nakalamag sa akin? Kung hindi, paano ba dapat kita pakitunguhan? Kainin ko ba lahat ng ginawa mong almusal, at sabihing masarap? Na mas masarap pa kaysa sa gawa ng Michelin chef? Sofia, alamin mo ang iyong lugar. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Iba ang kinikilos ni Rafael, may nalaman ba siya? Capital General Hospital. Ang lokasyon ng kwintas na Jade, bakit nasa ospital? May sakit ba ang anak ko? Rafael, saan ka pupunta? Ay, ang bayad sa ospital ni Tala ay nakadepende na lang sa kwintas na ito. Sana malaki ang makuha ko rito. Ay, Direktor, hindi ba tayo papasok? Sa Ontic City. Oy, VIP. Ano po ang gusto ninyo? Meron kaming lahat. Puro pinakamagandang kalidad ito. Gusto kong ibenta ang kwintas na Jade. Quintas na Yad. Anong kwintas na Jade? Pakita mo sa akin. Tingnan ninyo kung magkano ang halaga. Maliwanag ang kulay nito. Walang kahit anong dumi. Napakahalaga nito. Naku, itong kwintas na Jade, katamtaman lang ang kalidad. Pero tapat kaming magnegosyo. Bibigyan ko kayo ng 700,000 piso. Okay lang ba sa inyo? Hehehe. 700,000? Ang liit naman? Naku, itong 700,000 piso ay makatarungang presyo na. Kung sa iba kayo pupunta, bibigyan lang kayo ng 500,000. Ang liit naman?
Kuya, pwede po bang dagdagan pa? May sakit ang anak ko. Kailangan ng pera para sa operasyon. Kakapasa lang niya sa Capital Translation Elementary School. Nagsisimula pa lang ang buhay niya. Wala na talaga akong magawa. Kaya ako naisipang ibenta ang kwintas. 700,000. Talagang napakaliit. Mukhang tama ang hula ko. Ang babaeng ito ay walang alam sa mga antigo. Ay, kita mo? Kasi mabait ako. Ganito na lang. Dadagdagan ko ng 100,000. 800,000. Sige, 800,000 na lang. 800,000 piso lang. Naloko ko na itong bobang babae. Pagdating ng panahon, ibebenta ko itong kwintas. Kikita ako ng malaki. Hehe, 800,000. Bilangin mo. Hahaha. Sandali lang. Hehe. Lumabas ka dito, bayad na, kuha na. Hehe. Uy. VIP, ano po ang gusto ninyo? Lahat meron dito. Lahat ay pinakamagandang kalidad. High-end na suit, ₱1,000,000 relo. Mukhang mayaman o maharlika ito. Mukhang malaking kliyente. Itong kwintas na jade. Saan galing? Maganda po ang taste ninyo. Ito ay bagong dating na paninda. Ang ganda ng kalidad. Tingnan po ninyo. Direktor, ito po ang inyong kwintas na jade. Tatanungin kita ulit, saan ba talaga galing ang kwintas na jade na ito? Gusto mo ba o hindi? Kung hindi, ibalik mo sa akin. Ito, harap-harapan. Nagnanakaw ka ba? Ibalik mo ang kwintas na jade. Kinuha ko lang ang kwintas na jade ko. Paano naging pagnanakaw iyon? Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para insultuhin ang kasalukuyang Director of Negotiation ng bansa ng Maharlika? Ano? Siya ay bansa ng bansa ng Maharlika. Negot, Director of Negotiation. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang kwintas na jade, saan ba talaga galing? Isang babae, binenta sa akin kanina. Anong babae? Sabihin mo ng malinaw. Anong babae? Magsalita ka ng malinaw. Isang napakagandang babae. Sabi niya, kukunin niya raw ang kwintas na jade para pambayad sa ospital ng anak niya. Talaga bang naghirap ang babaeng iyon na kailangan pa niyang ibenta ang kwintas na jade para sa medical bills? Sa mga nakaraang taon, anong klaseng buhay ba ang pinagdaanan nila ng kanyang anak? Magkano mo nabili? 80,000. 80,000 piso? Itong kwintas na jade ay ang pamana ng pamilya Valdez na napakahalaga. At binenta mo lang sa kanya ng 80,000 piso? Gusto ko lang naman kumita ng mas malaki. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Hindi ko na masyadong maalala. Tama. Sabi niya may anak siya. Nag-aaral sa Capital Translation Elementary School. Sabi niya, magiging translator daw siya balang araw. Naawa lang ako sa kanya. Sa una, binebenta ko sana ng 70,000. Mabait ako, di ba? Binenta ko sa kanya ng 80,000. At may karapatan ka pang magsalita ng ganyan, ha? Direktor, ang Capital Translation Elementary School ay ang paaralan kung saan nag-aaral si Master Leo. Tara, umuwi na tayo. Oy, naku! Ang kwintas ko! Nasaan ang 80,000 piso ko? Rafael, saan ka pumunta? Bakit gabi ka na umuwi? May problema? Papa, sa susunod na linggo, sa school namin may parent-teacher meeting. Ikaw at si Mama, sasama ba kayo sa akin? Rafael, pangako, hindi na kita gagalitin pa. Sa meeting na ito, samahan mo si Leo, please. Kung sasama ka, siguradong matutuwa si Leo. Pakiusap, Papa, Capital Translation Elementary School, hindi ba iyon ang paaralan kung saan nag-aaral ang anak ko? Baka ang babaeng iyon ay dumalo rin sa parent-teacher meeting. Sa susunod na linggo, sasama ako sa inyo.
Hindi pa ba bukas ang daan sa unahan? Direktor, mukhang may aksidente sa unahan. Hindi tayo makakausad muna. Maghanap agad ng ibang paraan, malilate na tayo sa parent-teacher meeting. Direktor, kung gusto mo, tara na, magdadrive ako ng Rolls Royce at magde-deliver tayo ng pagkain. Nahanap ko na, nandito. Masaya ba? Ikaw pala, Tito. Anong pangalan mo? Ako si Tala. Tala din ang pangalan mo? Nagkataon lang. Pareho ng pangalan sa anak ni Isabela Reyes. Tala? Noong nakaraan, tinawag mo akong papa. Ngayon, bakit Tito na? Sabi ni Mama, si Papa ay may sariling buhay. Hindi dapat abalain si Papa. Yung last time na taranta ako, nagkamali ako ng tawag. Tito ka, hindi ka Papa. Sa mga nakaraang taon, si Tala at ang mama niya, anong klaseng buhay kaya ang dinaranas nila? Hindi man lang ba siya makatawag ng papa? Simula ngayon, tawagin mo akong papa. Mag-isa ka lang naglalaro, Tala. Hindi ka ba naiinip? Sasamahan ka ni Papa maglaro. Okay lang ba? Talaga? Yehe. Halika. Tala? Nasaan si Mama? Hindi pa ba tayo makakaalis, kuya? May parent-teacher meeting ang anak ko. Nagmamadali ako. Wala ring silbi ang pagmamadali. Traffic sa unahan. Wala akong magawa. Hindi na kaya, wala ng oras. Dito na lang ako bumaba. Oh. Salamat, kuya. Miss Isabella. Tala? Nasaan si Mama? Si Mama ay nasa daan pa. Darating siya mamaya. Darating na siya. Kayo po ba ang papa ni Tala? Magandang araw po. Ito po yata ang una ninyong pagdalo sa parent-teacher meeting ni Tala. Naalala ko dati si Mama ni Tala ang dumadalo. Mula ngayon, dadalo na ako lagi. Hindi na ako absent. Si Tala talaga. Matalino siya talaga. Ang mga marka niya sa klase ay palaging nangunguna. Ngayon, may sarili siyang talumpati. Papa, ang galing ko, di ba? Oo naman. Ikaw ang pinakamagaling, Tala. Papa ni Tala, marami po doong mga litrato ng parangal ni Tala. Pwede po kayong tumingin. Yan ako at si Mama na magkasama. Tala, samahan mo si Papa tingnan. Sige. Opo. MM. Tingnan mo, ito kami ni Mama na magkasama. Ito kami ni Mama, sabay namin kuha. Itong malabong litrato ng Honor Student Awarding Ceremony. Saan mo makikita ang mukha? Tala, may iba ka pa bang litrato kasama ni Mama? Wala na. Pero darating na si Mama, malapit nang makita ni Papa si Mama. Hello. Hello, Rafael. Nasa school gate kami ni Leo. Naghihintay sa iyo. Saan ka na? Sandali lang. Rafael, nangako ka kay Leo ngayon. Nasasamahan mo siya sa parent-teacher meeting. Hindi ka naman magbaback out. Alam ko na. Pupunta ako mamaya. Sige, hintayin ka namin sa school gate. Darating na. Tala, pasensya na. Kailangan umalis si Papa. Dito ka lang maghintay kay Mama. Okay lang? Babalik pa ba si Papa para puntahan si Tala? Siyempre naman. Inilagay ni Papa ang numero sa relong ito. Kung may kailangan ka, tawagan mo si Papa. Sige. Kailangan harapin ni Papa ang isang masamang tao. Kapag naasikaso ko na ang masamang tao, susunduin ko kayo ni Mama para umuwi. MM. Sige, paalam Papa, magkita tayo sa susunod. Bye. Rafael. Rafael, dito. Tara na. MM. Tara.
Mama, andito ako. Pasensya na baby, nahuli si mama. Tara na. Mama, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Nakita ko si Papa kanina. Papa? Oo naman, ang gwapo ni Papa. Napakabait niya sa akin. Nakipaglaro pa siya sa akin ng mga laruan. Pero umalis na siya. Sabing babalik siya para makipaglaro sa akin. Ikaw talaga. Baka naman basta-basta ka na namang tumawag ng papa sa isang pogi. Sa susunod, bawal na ang ganyang tawag. Opo, Mama. Tara, sa classroom na tayo. Malugod naming tinatanggap ang lahat ng magulang sa ating parent-teacher meeting ngayon. Susunod, ating anyayahan ang batang si Tala Reyes na umakyat sa entablado upang bigkasin ang kanyang nanalong sanaysay. Ang aking ina. Kaya mo yan! Siya na siguro ang mama ni Tala. Pero ang likod na ito, bakit parang pamilyar? Parang nakita ko na sa ibang lugar. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Tala Reyes. Ang sasabihin ko ngayon ay ang aking komposisyon na pinamagatang Ang Aking Ina. Ang mama ko ay napakaganda. Ang kanyang ngiti ay napakalambing. Tuwing may sakit ako, aaliwin niya ako at lulutuan ako ng masarap na pagkain. Sa mga nakaraang taon, ang mag-inang iyon ay tiyak na nahirapan. Mula nang ipanganak ako, si mama ko lang ang nasa tabi ko. Walang papa. Pasensya na, Tala. Huli na si Papa. Kaya naging superhero si mama. Para sa akin, kaya niya lahat. Nagpapanggap lang siya. Ang pagmamahal ni mama ay hindi isang malaking pangyayari, kundi maliliit na bagay araw-araw, nakatago sa bawat araw ng buhay ko. Mahal ko ang kanyang lambing, mahal ko ang kanyang sakripisyo, mahal ko ang lahat sa kanya. Gusto ko nang lumaki agad para maging superhero ni mama at maprotektahan siya. Sa huli, gusto kong sabihin sa mama ko, mahal kita. Mahal din kita. Ang mama ni Tala ay nagpalaki ng mabuti kay Tala. Ngayon, gusto kong imbitahan ang mama ko na pumunta sa entablado. Magandang araw. Ako si mama ni Tala. Ang ganda talaga ng mama ni Tala. At magaling din siyang mag-alaga kay Tala. Isang may bahay lang. Anong dapat ipagmalaki? Nagagalak ako. Sa pagkakataong ito, si Tala ay naging kinatawan sa talumpati. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga guro at sa tulong ng mga kaklase. Salamat sa inyong lahat. Ay, salamat sa mama ni Tala at kay Tala para sa napakagandang pagbigkas. Ngayon, ipinapahayag ko na ang parent-teacher meeting ay matagumpay na natapos. Mga magulang, maaari na kayong umalis kasama ang inyong mga anak. Tara na. Tara na, baby. Rafael. Ang hirap naman nating magkita. Ngayon, dadalhin natin si Leo para kumain. Anong gusto mong kainin? Kayo na lang ang kumain, may gagawin pa ako. Ano nga ulit yung gusto mong kainin? Gusto kong kumain ng adobo. Haha. Rafael, ang apo sa tuhod ko at yung nanay niya, nakita mo na? Ay, bahala na. Sa hinaharap, marami pang mga pagkakataon. Pero, may ilang tanong ako sa iyo. Ano po, Lolo? Sa hinaharap, kapag natagpuan na talagang apo sa tuhod ko at ang nanay niya, sina Isabela at Tala, ano ang gagawin mo? Kayo ay mag-asawa? Ako ay makikipaghiwalay kay Isabela. Nakapag-desisyon ka na ba? Sa totoo lang, plano ko na talagang makipaghiwalay. Sinabi ko noon na pagkatapos ng birthday mo, maghihiwalay na tayo. Pero umabot hanggang ngayon. 6 na taon na ang nakaraan, may nagawa akong mali at nasaktan ko si mama ni Tala. Kaya kailangan kong managot. Tungkol naman kay Isabela. Babayaran ko siya. Wala na tayong magagawa. Sa wakas,
Sina Snow White at ang prinsipe ay namuhay ng masaya. Si Rafael. Mom, pasensya na sa abala ng ganitong oras. Okay lang. May kailangan ka ba? Tinawagan kita para pag-usapan natin ang tungkol sa diborsyo. Buti na lang, gusto ko rin sanang pag-usapan ang bagay na iyan. Sa tingin ko, dapat na tayong makipaghiwalay agad. Si Miss Sofia ay palaging magkakaroon ng maling akala sa relasyon natin. Wala itong kinalaman kay Sofia. Sa atin lang itong dalawa. Ikaw, pumapayag ka ba talagang maghiwalay tayo? Bakit hindi? Dapat nga, noon pa tayo naghiwalay, mas maaga, mas mabuti. Ikaw, kung may kondisyon ka, maaari mo itong sabihin. Gagawin ko ang lahat para matupad ito. Wala akong kahit anong kondisyon. Sa mga nagdaang taon, marami akong natanggap na tulong mula sa pamilya Valdez. Wala akong ibang hinihiling. Wala man lang siyang gustong kunin? Sa paghihiwalay natin, ayokong maging pangalawang asawa ka na lang nang walang nakukuha. Nakokonsensya ako. Bakit hindi ka na lang magtrabaho sa Department of Foreign Affairs bilang pambawi ko sa iyo? Sa kakayahan mo, kaya mong gampanan ang trabaho sa Department of Foreign Affairs. Hindi pa gumagaling ang leukemia ni Tala. Kailangan niya bawat buwan ng mamahaling chemotherapy. Ang magkaroon ng matatag na trabaho ay talagang mahalaga. Sige? Pupunta ako sa Department of Foreign Affairs para mag-report. Kung gayon, itakda natin ang diborsyo sa unang araw ng susunod na buwan. Si Rafael. Salamat. Hindi lang dahil binigyan mo ako ng trabaho, kundi pati na rin sa suporta ng pamilya Valdez sa lahat ng mga taong ito. Sa inyong lahat, may bagong tao sa Departamento ng Pagsasaling ngayon, si Isabella Reyes, A. Junior Translator. Palakpakan natin siya. Magandang araw. Ako si Isabella Reyes. Sana ay maging maayos ang ating pagsasama. Isabella, dito ka na lang umupo. Galingan mo. Kumusta, Isabella? Ako si Lily. Kumusta, Lily? Malamang narinig mo na rin. Ang Chief Translator ng Department of Foreign Affairs natin, si Sofia Reyes, diba? Siya ang boss ng Department of Foreign Affairs. Hindi siya madaling pakisamahan. Kailangan mong mag-ingat palagi para hindi kanya abusuhin. Ang backer niya ay ang Director ng Department of Foreign Affairs, si Rafael Valdez. Lucky, anong ibig mong sabihin? Ito ang mga dokumentong kailangan ni Ate Sofia. Ngayon, dapat lahat itong maisalin. Ang dami naman. Paano naman tatapusin ngayon? Anong ibig mong sabihin? Baka naman, gusto mong suwayin ang utos ni Ate Sofia? Okay lang. Kaya ko. Ipapadala ko ngayong gabi. Itong si Lucky, marunong lang siyang maging cutie ni Sofia. Ang daming dokumento. Paano mo matatapos yan? Kaya mo bang isalin lahat? Kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi na. Kung tutulungan mo ako, baka matuklasan ni Sofia, maaapektuhan ka. Kaya ko namang mag-OT. Sige. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige, magtrabaho ka na. Hindi ka pa tapos? Wala pa. Sige, mauuna na ako. Sige, good luck. Bye! Bakit hindi pa umuwi si Isabella? Siya ay isang junior translator pa lang. Sino ang nagbigay sa kanya ng maraming trabaho? Mukhang si Miss Sofia.
Tara, uwian na. Ihahatid kita. Bakit po hindi pa kayo umaalis? Katatapos ko lang magtrabaho, sabay na tayo. Ay, wag na. Magta-taxi na lang ako. Wag na po kayong mag-abala. 2:00 na ng madaling araw. Masyado ng gabi. Magta-taxi kang mag-isa. Hindi ligtas. Okay lang, kaya ko. At saka, hindi naman kayo daraan sa daan ko. Isabella, hindi pa tayo hiwalay. Bilang asawa mo, tungkulin kong ihatid ka ng ligtas pa uwi. Pasensya na. Hello, Tala? Mama, kailan ka uuwi? Natatakot si Tala mag-isa sa bahay. Boses ng anak ni Isabella, bakit parang pamilyar? Ay, darating na si Mama. Maghintay ka lang, anak. Sige mama, umuwi ka na agad. Hihintayin kita mama. Pinapauwi ka na ng anak mo. Oh. Tara, sumakay ka sa kotse ko, para hindi na siya mag-alala. Oh, Sir Rafael, salamat sa paghatid sa akin pa uwi. Huwag kalimutan ang 5-star rating. Mama. Hey, mama. Nandito ka na sa wakas. Oh. Mama, sino ang naghatid sa iyo ngayon? Bakit hindi ka pa natutulog sa ganitong oras? Hintay kita. Tara na. Sofia, baliw ka ba? Bakit ka nananakit ng walang dahilan? Huwag kang makialam. Sofia, ano ang ibig mong sabihin? Isabella, binabalaan kita. Kung susubukan mo pang akitin si Rafael, mag-ingat ka at baka sirain ko iyang mukha mo. Isabella, okay ka lang? Gusto mo bang dalhin kita sa lounge para magamot ang sugat mo? Ayos lang ako. Kaya ko nang mag-isa. Pero, aray, ayos lang talaga ako. Sige, okay. Magandang araw, Direktor Valdez. Isabella. Anong problema? Bakit mag-isa ka? Bakit ka umiiyak dito ng palihim? Ayos lang, may trabaho pa ako. Babalik na ako. Sa itsura mo, ayos lang? Sabihin mo sa akin, may nanakit ba sa iyo? Si Sofia Reyes ang nanakit sa iyo, di ba? Kahit hindi mo sabihin, malalaman ko rin. Lagyan kita ng gamot. Umupo ka ng maayos. Hindi na. Ako na ang gagawa. Nakikita mo ba ang sugat mo? Umupo ka lang. Malalim ang marka ng sampal, kung hindi lalagyan, mamamaga. Binubuli ka, hindi ka man lang lumaban, ang alam mo lang ay mag-isa at palihim na umiyak dito. Isabella, bata ka ba? Kapag bata ang inaapi, marunong pa ring lumaban. Ang tanga mo naman, Chief translator siya. Siya ang direct boss ko. Paano ako maglalakas loob? Paano kung tanggalin niya ako? Kailangan na kailangan ko ang trabahong ito. ako ang nag-hire sa iyo. Sinong magtatanggal sa iyo? May
trabaho pa ako. Babalik na ako. Isabella, kailangan mong maging matatag. Naaapi ka dahil hindi ka sapat na malakas, at hindi sapat para takutin ang kalaban, kaya kailangan mong maging sapat na malakas para matakot ang kalaban at maprotektahan ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Sa susunod na linggo, magkakaroon ng Global Translator Competition na isang internasyonal na kompetisyon na walang kondisyon. Kaya sana sumali ka. Bakit? Dahil naniniwala ako na kaya mong gawin ito. At naniniwala ako na sa mundo ng pagsasalin, makakamit mo ang sarili mong karangalan. Muntik ko nang makalimutan na ako noon ay si Wendy. Tama si Rafael. Kapag naging matatag ako, mapoprotektahan ko ang sarili ko, kaya sasali ako sa kompetisyon. Salamat, Rafael. Sofia, oras na para maningil. Dumating na sina Direktor Valdez at Chief Isabela. Kapag magkasama sila, bagay na bagay sila. Pero bakit hindi ko makita si Isabela? Wala ba siya? Direktor Valdez, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Dumating din ang mga taga-bansa ng M sa Global Translator Competition na ito. Ang ipinadala nila ay ang henyo sa pagsasali na si Alan. Balita ko, si Alan daw, 3 taong gulang pa lang ay marunong na ng daan-daang wika. Sa tingin ko, ang kampiyon ngayon ay sa kanila na naman. Hindi pa nagsisimula ang paligsahan, huwag mong siraan ang ating bansa ng Maharlika. Ang kakayahan sa pagsasali ni Sofia ay napakagaling din. Ang kampiyon ng paligsahan na ito ay tiyak na sa ating bansa ng Maharlika. Kumusta? Ako ay mula sa bansa ng Maharlika, na si Chief Translator Sofia. Kayong bansa ng Maharlika na laging pangalawa, hindi kayo karapat-dapat makipagkamay sa aming kampiyon mula sa bansa ng M, kami ay nandidiri. Kayong mga taga-bansa ng M ay sobrang mapangmata naman. Kapag ang inyong bansa ay Makakuha ng kampiyon, saka lang kayo karapat-dapat makipagkamay sa akin. Ang laging pangalawang bansa ng Maharlika. Wala na talagang pag-asa. Ano ang ipinagmamalaki mo? Rafael, huwag kang mag-alala. Ngayon, tiyak na para sa bansa ng Maharlika, makukuha ko ang unang pwesto, para ipahiya sila. Maligayang pagdating sa mga kinatawan ng bawat bansa na dumalo sa Global Translator Competition na ito. Ipinapahayag ko na formal nang nagsisimula ang paligsahan. Susunod, tawagin natin ang translator mula sa bansa ng Maharlika na si Sofia at ang translator mula sa bansa ng M na si Alan para mag-PK sa entablado. Global Translator Showdown. Walang hangganan ang wika. Mangyaring isalin ang artikulong ito sa wikang Griego. Mula sa wikang Persyano, patungong wikang Griego, ang paksa ngayong taon, sobrang hirap agad. Ay, tingnan ninyo si Alan. Nagsusulat na siya. Pero si Sofia, bakit hindi pa siya nagsisimulang sumulat? Baka hindi marunong. Kahit ganyang simpleng artikulo ay hindi mo kayang isalin, at may kapal pa ang mukha mong sabihin na kaya mong manalo ng kampyonato. Hanggat nandito ang bansa ng M, kayong bansa ng Maharlika ay hindi na makakabangon sa buong buhay ninyo. Mr. President, kakasimula pa lang ng kompetisyon, ang magdesisyon ngayon ay masyado pang maaga. Maaga? Ang tagasalin ng inyong bansa ay hindi makasulat kahit isang salita, halatang hindi marunong. Kung ganoon, pinapayuhan ko kayong umayaw na lang sa kompetisyon para mabigyan pa ang inyong bansa ng Maharlika ng kaunting dangal. Kaming mga mamamayan ng bansa ng Maharlika ay hinding-hindi susuko. Kami ay tiyak na hindi matatalo. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Wala talaga akong alam. Ay, itong si Sofia Reyes. Ano bang nangyayari sa kanya? Kanina pa siya walang nasusulat. Hindi ba't hinahayaan lang niya ang bansa ng M na pagtawanan tayo?
Bilang chief translator, kahit ganyang simpleng pagsasalin ay hindi mo kayang gawin. Ang inyong bansa ng Maharlika ay nag-aangkin pa ring may pinakamalakas na kapangyarihang diplomatiko sa buong mundo. Sa tingin ko, mga talunan lang kayo. Rafael, iligtas mo ako. Dahil itong si Sofia Reyes ay hindi marunong magsalin, ay bakit hindi na lang si Director Valdez, ikaw mismo, ang kumatawan sa bansa ng Maharlika sa kompetisyon? Ay, sino ang nakakaalam? Baka makakuha pa kayo ng pwesto. Si Director Valdez ay ang tagapagsalita ng negosasyon. Paano niya ibababa ang kanyang ranggo upang maging tagasalin? Saan na lang natin ilalagay ang karangalan ng bansa ng Maharlika? Pero ngayon, parang wala nang mas magandang paraan. Kahit si Sofia Reyes ay hindi kayang isalin ito, dito marahil ay walang makakapalit sa kanya. Kaya kong magsalin. Kaya kong magsalin. Sino siya? Bago ba siya? Chief Translator. Bakit hindi natin siya narinig dati? Ganitong tao? Ang babaeng ito, mukhang bata pa, pero ang lakas ng loob. Ano ba yan? At nangangahas siyang magsalita ng ganyan dito? Ngayon, nandito ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Siya ay nangangahas na magboluntaryo, pero kung mabigo siya, ito ay magdadala ng kahihiyan sa ating bansa ng Maharlika. Isabela, isa ka lamang, junior translator. Wala kang karapatang umakyat sa entablado, kahit kailan. Haha, isa lang pala siyang junior translator. Akala ko ang inyong bansa ng Maharlika ay may bagong henyo. Ha, sobra naman akong nag-isip. Ang inyong bansa ng Maharlika ay puro talunan. Saan naman galing ang henyo? Lalaban ba kayo o hindi? Huwag mong sayangin ang oras ko. Mahalaga ang oras ko. Sa inyong bansa ng Maharlika, maliban kay Wendy, walang makakatalo sa akin. Siyempre lalaban. Isabella, sigurado ka ba? Ang kompetisyong ito ay hindi biro. Ito ay kumakatawan sa internasyonal na diplomatikong katayuan ng bansa ng Maharlika. At ito ay live sa buong mundo. Talaga bang aakyat ka sa entablado? Sigurado ako. Kaya ko. Rafael, maniwala ka sa akin. Hindi ba ikaw ang nagsabi na kailangan kong maging malakas? I-announce na nag-withdraw si Sofia Reyes. Palitan siya ni Isabela. Rafael, junior translator lang siya. Siguradong matatalo siya. Hindi pa sure kung matatalo siya. Pero ikaw, natalo ka na. Handa na ako. Pwede na tayong magsimula anytime. Magsimula na ang paligsahan. Hoy, si Isabela. Mukhang magaling. Hindi siya huminto. Tsk, baka nagpapanggap lang. Kunwari marunong kahit hindi. Sinong nakakaalam kung tama yon? Isabela, wag mo akong biguin, ha? Tapos na ang paligsahan. Itigil na ang pagsagot. Mag-aanunsyo na ng resulta. Kinakabahan ako. Kayo sa Maharlika, humanda kayong matalo. Kayo sa bansa M, hindi ninyo man lang natapos ang mga tanong. Ang aming AI algorithm ay automatikong naglabas ng resulta. Ngayon, pakitingin sa malaking screen. Ipinapahayag ko na sa edisyong ito. Ang kampiyon ng Global Translator Competition ay mula sa Maharlika, si Isabella Reyes. Congratulations sa kanya. Congratulations sa Maharlika. Imposible. Isa lang siyang junior translator. Paano siya naging kampyon? Siguradong swerte ka lang. Anong ipinagmamalaki mo? Minsan, ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Salamat sa magandang laban, Mr. Allen. Isang kampiyon lang naman. Kami sa bansa ng M,
ibibigay na namin yan sa inyo. Wala kaming kailang. Mr. President, kami sa Maharlika ay may kasabihan, ang pagkakaibigan ang una, ang kompetisyon ang pangalawa. At may isa pang kasabihan, dapat marunong tumanggap ng pagkatalo. Kung dahil lang sa pagkatalo sa isang kompetisyon, ay magiging mapang-api kayo. Ang aming bansa, Maharlika, ay hindi tumatanggap ng ganitong mga bisita. Mr. President, mangyaring umalis na. Ikaw, Umalis na ang mga peste na yan. Ngayon, ibibigay na ang tropeo. Isabella, Karapat-dapat ka. mas magaling ka pa kaysa sa inaakala ko. Congratulations. Salamat. Trofeo. Bakit ibinigay sa akin? Karangalan mo ito. Salamat po, Sir Rafael. hoy, napansin niyo ba? Ang estilo ng pagsasalin ni Isabela ay parang sa diyosa ng pagsasalin na si Wendy. Oo nga! Maging ang pagkakasunod-sunod o ang nakasanayan sa pagsasalin ay katulad ng kay Wendy. Miss Isabella, hindi kaya kayo si Wendy? Imposible. Hindi siya si Wendy. Si Isabela ay isa lang, baguhang translator. Dati, siya ay isa lamang, ordinaryong may bahay. Kahit ngayong pagkakataon, nagkataong nanalo. Ano naman, ang Diyosa na si Wendy, ang mga nagawa niya sa mundo ng pagsasalin, ay nakikita ng lahat. Ikaw, gusto mong maging kasing sikat ni Wendy? Sa palagay ko, hindi ka karapat-dapat magdala ng sapatos ni Wendy. Sofia, ano ba ang pagkatao ko? Ano sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Gusto mo pang magpanggap? Sa tingin ko alam mong, hinahanap ni Rafael, si Wendy. Kaya gusto mong magpanggap na siya. Para makuha ang atensyon ni Rafael, tama. Isabella, ikaw ba? Talaga si Wendy? Ako. Oh, ako si Wendy. Ikaw ba talaga? Rafael, naniniwala ka ba? Ako si Wendy. Bakit ang mga mata ni Isabella? Ay kapareho ng sa babaeng iyon noong 6 na taon na ang nakaraan? Eksaktong pareho. Rafael, naniniwala ka ba sa akin? Well, Ito ay mula sa International Translation Institute, ang sertipiko ng Chief Translator. Ako si Wendy. Diyos ko! Talagang inisyu ng International Translation Institute ang sertipiko. Miss Isabela, si Wendy nga. Imposible. Paano ka naging Wendy? Tiyak na peke ang sertipikong ito. Mula sa International Translation Institute, ang espesyal na selyo ay may patenteng pambansa. Ang pamemeke ay labag sa batas. Paano mangyayari? Itong malandi. Paano siya naging Wendy? Ang sertipikong ito ay tiyak na peke. dalhin si Sofia sa labas. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat. Rafael, mag-usap tayo. Ano ang gusto mong pag-usapan? Rafael. Makipaghiwalay na tayo. Mag-divorce na tayo. Dati ko nang sinasabi na dapat na tayong mag-divorce. Kung pwede, ngayon na lang. Kailangan ba talagang magmadali? Nabawi ko na ang pagkatao ko bilang Wendy. Itutuloy ko ang career ko. At saka, may sarili ka ring girlfriend at buhay. Kaya, wag na nating istorbohin ang isa't isa. Naghiwalay na kami ni Sofia. Bakit? Hindi kami bagay. At ano? Noong nakipagrelasyon ako sa kanya, namali pala ako ng pagkakakilala. 6 na taon na ang nakalipas, may nakilala akong babae. Akala ko si Sofia ang babaeng iyon. Pero hindi pala. 6 na taon na? O
Posible bang? Isabella, tungkol sa diborsyo natin, pwede bang pag-isipan pa? Bakit? Ang paghihiwalay mo kay Sofia at ang diborsyo natin ay dalawang magkaibang bagay. Bakit ko pa iisipin? Dahil ayaw kitang hiwalayan. Sa mga nakaraang araw, marami akong naisip. Tungkol sa'yo. Tungkol sa ating pagsasama. Paano kung sabihin ko na? Nagsisimula na kitang magustuhan at ayaw na kitang hiwalayan? Maniniwala ka ba? Okay ka lang ba? Alam ko ang sinasabi ko. At seryoso ako. Isabella. Nagsisimula na kitang magustuhan. Sa totoo lang, noong una tayong nagkakilala, wala namang pag-ibig. Pero unti-unti, napansin kong ikaw ay iba sa iba. Ikaw ay banayad, matatag, mabait at mahusay. Higit pa sa inakala ko, mas malakas ka. Nakita ko ang determinasyon mo bilang ina. At nakita ko rin kung paano ka nagniningning sa entablado ng pagsasalin. Lahat to ay nakakaakit sa akin. Gusto kita, Isabella. Dahil kasal na tayo, legal na mag-asawa, subukan natin ang kasal bago pag-ibig. Tiyak na mahuhulog ang loob mo sa akin. Sigurado ka ba talaga? Paano kung hindi kita mahalin sa huli? Dililigawan kita nang walang tigil hanggang sasabihin mong mahal mo ako. Grabe ka naman. Kaya, payag ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Sabi mo 6 na taon na ang nakakaraan may nakilala kang babae. Paano naman siya? Rafael? Hindi ka naman irresponsableng tao. Ang alam ko lang ay may anak siyang babae. Hindi ko pa alam kung sino siya. Kapag natagpuan ko silang mag-ina, aasikasuhin ko ito ng maayos at bibigyan kita ng kasiyasyang paliwanag. At tiyak na hindi ko hahayaang maapektuhan ang buhay natin. Pero hindi pa ako pumapayag. Gusto mo bang pumayag? Siguro. Pwede ko nga siyang subukan. Ako? Hello? Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Anong problema? Sabi ng doktor, lumalala na ang kalagayan ni Tala. Kailangan kong pumunta sa ospital. Tara, sa ospital. Dr. Cruz, kumusta si Tala? Malala na ang sitwasyon. Ang sakit ni Tala ay nagsisimula ng lumala. Kailangan nating agad gawin ang bone marrow transplant. Pero, sa aming ospital, wala pa kaming nakuhang angkop na bone marrow. Saka, nakakontak ka na ba sa tunay na ama ng bata? Wala na bang ibang paraan? Napaka-espesyal ng blood type ni Tala. RH negative na dugo. Bihira ito. Yan ang tinatawag nating bihirang dugo. Para sa blood type na ito, ang makahanap ng angkop na bone marrow ay napakahirap. RH negative na dugo. Ako rin. Ako na lang ang mag-donate. RH negative na dugo. Oh. Ako rin? Ako na ang mag-donate. Pero, Wala nang pero. Magpa-match tayo. Sundan mo ako. Ano na? Sir Rafael, ang compatibility ninyo ni Tala ay umabot sa 99%. Sobrang compatible. Pwede na tayong. Kung handa na kayo, pwede nating ischedule agad ang operasyon. Hindi na kailangan. Simulan na natin, Tara. talagang hindi ko alam kung paano kita mapasasalamatan. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Sigurado akong hindi ko hahayaan na may masamang mangyari kay Tala. Ikaw din. Hintayin mo ako. Tara na. Sundan mo ako.
Dr. Cruz, ano na? Tagumpay ang operasyon, si Sir Rafael at si Tala. Maya-maya ay ililipat na sila sa ordinaryong silid. Ha ha ha. Salamat? Salamat. Wala pong anuman. Direktor, ano po ang utos? Hanapin ang doktor kanina para gawin ang DNA test sa pagitan ko at ng anak ni Isabela Reyes. Naghihinala po ba kayo na ang babaeng iyon 6 na taon na, ang nakaraan ay si Miss Isabela? Ang anak ni Isabela Reyes ay 5 taong gulang ngayon at ang pangalan ay Tala. At pareho silang may bihirang dugo. At ang posibilidad ng pagtutugma sa akin ay 99%. Sa tingin ko, lahat ng ito ay hindi lang nagkataon. Noong gabing iyon 6 na taon na ang nakaraan, ang babaeng iyon ay tiyak na si Isabela Reyes. Pero kailangan ko ng ebidensya. Naiintindihan ko, pupunta na ako agad. Binabati ko po kayo, Direktor. Tama po ang inyong hinala. Ang DNA match rate ninyo ni Tala ay 99% na nagpapatunay na mag-ama kayo. Ang babaeng noong gabing iyon ay si Miss Isabela. Si Tala ay ang inyong anak. Tama. Direktor, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pumasok? Natatakot ako. Anong dapat katakutan? Tutulungan kita. Tapos na. Hey, ang bahay na ito, kung wala ko, walang mangyayari. Rafael. Dapat nagpapahinga ka sa kwarto. Bakit ka bumaba ng kama? Ako. May sasabihin ako sa iyo. Ano nang mas mahalaga kaysa pagpapahinga mo? Bumalik ka na. Napakahalagang bagay. DNA test. Isabela. Ang lalaki noong gabing iyon 6 na taon na ang nakalipas. Ako iyon. Pasensya na. Pwede mo akong saktan o sigawan, kahit ano. Huwag mo akong iwan, pakiusap. Magsalita ka naman. Natatakot ako kapag hindi ka nagsasalita. Huwag kang umiyak. Kung gusto mo, saktan mo ako o sigawan. Buti na lang ikaw. Ikaw? Hindi mo ba ako sinisisi? Nagpapasalamat ako na ang tao noong gabing iyon ay ikaw. May pananagutan ka. May panindigan ka. Mabuti ka rin sa amin. Paano kita masisisi? Eddie. Pwede bang huwag na tayong maghiwalay? Maligayang pagdating sa inyong lahat sa summit na ito. Ako ang tagapagsalita ng Departamento ng Negosasyon ng Bansa ng Maharlika, si Rafael Valdez. Maligayang pagdating sa... International Summit na ito. Ito si Rafael Valdez? Tagapagsalita ng Departamento ng Negosasyon. Ang inyong pagdating ay nagbigay sa summit na ito ng maraming kulay. Mga Ginoo at binibini. Ang inyong presensya ay nagpayaman ng malaki sa summit na ito. Nais din namin kayong magkaroon Ng kaaya-ayang pananatili. Director Valdez, maaari ko bang malaman kung bakit pinili ninyo si Miss Wendy bilang inyong chief translator? Dahil hindi lamang siya aking personal na translator. Kundi asawa ko rin. Papa, heto ang singsing. Salamat. Isabela. Ang ating kasal ay nagsimula bilang arranged marriage. Pero may utang pa akong isang proposal sa'yo. Mahal kita. Papakasalan mo ba ako?